Si Xiaoling Er ay isang walang silbing walang karapatang magpahalaga. Ang dating walang kapantay na talento ay nauwi sa ganito. Nakakahiya talaga. Ngayon, ikaw si Xiaoling Er. Wala ka ng karapatang maging alila ko, si Lu Feng. Ngayon, magpapahayag ako ng pagtanggi sa kasal sa harap ng lahat. Lu Feng, sinunggaban mo pa ako sa kahinaan. Hindi patas ang langit. Hindi ba ako si Xiaoling Er, na nakatakdang maging isang karaniwang tao sa buhay na ito, na may isang isa per isa 0,000,000 na pagkakataon na isilang ang isang banal. Hindi ko man lang nakuha ang sagrado, at itinakwil pa ako bilang walang silbi. Talagang mababa ang pananaw. Nakatulad ng inyong panahon ng produksyon. Walang hiya. Anong karaniwang tao ang may lakas ng loob na mag-ingay sa malaking seremonya ng pagtanggap ng mga alagad ng Dazengzong? Ay! Bata, tuwing humihigop ka ng enerhiya, sobrang sakit ng iyong mga meridyan. Hindi ito dahil sa iyong baga, kundi dahil sa hadlang sa loob mo na humahadlang sa espiritu. Malapit na itong maging zero. Sa mundo ng mga cultivator, ito ay tinatawag na purong katawan ng thunder attribute. Ngunit sa agham, ito ay tinatawag na mataas na temperatura superconductor. Mas maraming magbasa, mas kaunting paniniwala. Gusto ng batang babae na sumama sa akin upang matuto ng pinakamataas na katotohanan sa universo. Hindi ako sumasang-ayon. Ang mga mortal na nagmamagaling ay naglalagay ng buhay sa panganib. Mag-ingat ka, guro. Bukas na ang sistema. Nakakabit ang electromagnetic defense base sa pangunahing disipulo na si Xiaoling Er. Tagumpay ng 1,000,000 beses. Simulan ang feedback. Binabati kita, host, sa pagkakaroon ng electromagnetic mastery. Ay! Ano? Linggaw na linggaw. Isang hakbang, isang hakbang. Agad na naubos ang 5 antas ng pagsasanay sa labas. Anong uri ng mahika ang ginagamit ng mortal na ito? Bakit mo kayang kontrolin ang kidlat kahit wala kang espiritual na kapangyarihan? Anong uri ng masamang sining ang ginagamit mo? Masamang sining. Ito ay tinatawag na interaksyon ng Ampere at Lorentz. Sabi ko na, mas maraming magbasa, mas kaunting paniniwala sa mga walang katotohanan. Si Disipulok Xiaoling Er ay bumabati sa guro. Nananawagan na ituro sa akin ang walang hanggang katotohanan ng siyensya. Maganda, simula ngayon. Ikaw na ang aking pangunahing disipulo sa 9 na taong obligadong pag-aaral sa eskwelahan ng pag-akyat sa kalangitan. Sige, samahan mo ako pabalik sa paaralan para sa unang leksyon. Yung nang agaw sa akin ng tunay na espiritu, at nananakit sa aking minamahal na disipulo. Ito ang moving peak, di ba? Hintayin mo, dadalhin ko ang mga tao para ayusin ang bundok mo. Ah, ganun ba? Ito ang magnetic field lines. Ito ang charge, naiintindihan ko na. Ano to, ito ay heavenly tribulation. Guro, ang kidlat na dulot ng aking breakthrough ay babagsak na. Walang depensa ang paaralan. Mawawala na tayo. Anong ka ba? Hindi ba't natural na high voltage na kuryente at sakuna ng panahon? Ling Er, pumunta ka. Tumayo ka sa upuang kahoy na yan. Master, bakit mo tinapon ang bakal na tungkod? Hahaha, hindi mo inaasahan, Lin. May dala kaming tao. Naku, ang pagsubok ng langit. Kailangan nilang dumaan sa pagsubok. At wala silang proteksyon. Lahat umatras. Tingnan kung paano sila magiging abo sa kidlat.
Talagang totoo. Isang paalala sa lahat. Sa panahon ng bagyo, huwag magpabaya. Huwag tumayo sa mataas na lugar o sa ilalim ng malaking puno. Ang batang walang muwang ay nagmamalaki kahit na nasa bingit ng kamatayan. Nakatayo ako sa ilalim ng puno. May malaking puno na nagtatakip sa ulan. Anong pakialam mo? Ding, tapos na ang pag-charge. Nakaon na ang paaralan ni Wu Mingfeng. Uy, huwag tumayo sa ilalim ng puno sa panahon ng bagyo. Ito ay kaalaman sa kalikasan para sa ikalawang baitang sa elementarya. Kayo ang mga tunay na tagahanga. Tunay ngang isang pangkat ng mga walang edukasyon na kawawa. Ay, tapos na, nakaon na ang kuryente sa paaralan. Magsisimula bukas. Ituturo ka ni Master kung paano gumawa ng elektromagnetikong baril gamit ang kamay. Puntahan mo at wasakin ang sekta ng dakilang tapat. Ah, guro. Ito ang sinasabing niyong electromagnetic track. Ang mga tubo at ilang piraso ng magnet ay talagang makakapagpatalo sa tunay na pangunahing uri. Talaga bang kayang talunin ang mga mataas na espada? Yung mga nakalutang na espada. Espiritu ng Diyosa. Ang tunay na likas na katangian ng mga espada ay ang paggamit ng espiritu at kapangyarihang espiritual upang kontrolin ang mga bagay. Ang bilis ay umaabot sa 100 metro bawat segundo at apektado ng resistensya ng hangin. Ngunit ang kailangan nating gawin ay gamitin ang Lorentz force upang pabilisin ang projectile ng ilang beses. I-convert ang iyong spiritual energy sa isang malakas na magnetic electric field. Ipakilala ito sa 2 copper rails. Tandaan ang ikatlong Maxwell's equation. Ang nagbabagong magnetic field ay naglilikha ng electric field. Matatag na boltahe at kapasidad. Nakapuno na. Ilalagay ni Linger ang metal ball sa malaking batong pangyayari sa labas ng bakuran. Pasabugin. Ang lakas nito. Kahit na ang isang malakas na eksperto sa yugto ng pundasyon ay hindi makakatanggi. Ito ay isang miniaturized na bersyon. Sige na, mga tunay na antigong grupo ni Taisho. Malamang naghihintay na sila sa paanan ng bundok. Ngayon, dadalhin ka ng master mo sa fog to surpass them. Haha, tuso. Sa wakas, nagpasya kang lumabas. Ano nang hawak mong sirang bakal na tubo? Ito ba ang laruan na binigay ng mortal mong master? Haha, Linger. Nakikita mo ba yung mga piraso na nagliliparan sa langit? Sa mekanika, sila ay mahusay na mga konduktor. Naiintindihan na ng mga disipulo ang pundasyon ng tunay na sekta. Simulan natin sa pagbuwag ng pader na ito. Buksan ang malaking aray ng apoy na may espada sa kalangitan at lupa, at putulin. Taas ng hangin, antas 3. Distansya, 400 metro. Electromagnetic na landas. Naka-charge ng 100%. Tanggapin mo ang aking super electromagnetic cannon. Ah, ang aking paboritong espada. Anong uri ng demonyo ito? Na naglakas loob na sirain ang aking bundok. Ngayon, ako ang mag-aalis ng iyong kaluluwa at magpapahirap sa'yo. Walang lugar para sa iyong libingan. Hahaha. Gamit ang isang sirang bakal na kawad, gusto mong harangin ang banal na kidlat ng Taisyang Elder. Kayo ay dead meat na. Dead meat na talaga, hahaha. Yene, ang mga ordinaryong tao ay para lang mga anay sa harap ng langit na kidlat. Hindi, imposibleng. Ang aking sariling binuo na Tai Divine Thunder ay sapat na upang wasakin ang isang bayan. Bakit wala kayong kahit anong nangyari? Ano bang depensa ang ginamit niyo? Sagrado, sagrado. Ito ay tinatawag na Faraday na dragon. Naiintindihan mo ba ang prinsipyo ng electrostatic shielding? Ang panlabas na balot ng konduktor ay makakapagprotekta sa loob nito. Hindi ito maapektuhan ng panlabas na electric field. Ang kuryente ay kakalat lamang sa panlabas na ibabaw ng konduktor. Ano bang klaseng sirang kidlat yan?
Sinasabi lang na ito ay static electricity. Kelting. Niloloko mo ako. Hindi maaaring peke ang aking mga kapangyarihan. Huwag kang magbabalbal. Ngayon, bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Una, ang tunay na negosyo ay ideklara ang pagkabangkarote. At isasama sa aking siyam na taong libreng paaralan ng pagsasanay sa mga Diyos. Lahat ay tumatanggap ng siyentipikong edukasyon sa loob ng 9 na taon. Pangalawa, gagamitin ko ang electromagnetic railgun na may 20 beses na bilis ng tunog upang ipadala kayo sa inyong mga ninuno. Ako, handa akong pumasok sa paaralan. Nananawagan ako kay punong guro Linyuan na tanggapin ako. Gusto kong matutunan ang tungkol sa electrostatic shielding. Mahal na guro. Pangalawang tanong. Isang espada na lumilipad, na gumagalaw ng tuwid sa bilis na 50 metro bawat segundo. Ang hangin ay may hadlang na 0.2. Hanapin ang enerhiyang ginugol ng espada. Paano ba ito kinakalkula? Tumahimik ka kung alam ko. Hindi ko na kailangang magbabad dito sa pagnanga ng lapis. Ang sumpang pisika ng junior high. Talagang mas mahirap ang unawain kaysa sa walang kapantay na mga kasanayan. Kung may mga mandaraya pa. Bawas mula sa mga espiritual na manok sa kantina ngayong buwan. Linyuan, sobra ka na sa pang-aapi. Ang huling malaking tanong ay talagang nakatutok sa akin. Classmate Lu Feng, kung hindi mo kayang kalkulahin ang iyong sariling landas ng pagkatalo, sa susunod na pagkakataon, hindi mo alam kung saan ka tatakas. Kahit ang pisika sa junior high ay hindi mo maipasa. Hindi nakapagtataka na hindi mo kayang saluhin kahit isang atake. Ikaw. Sila. Punong Guro Lin. Itong acceleration ng gravity. Kaya ko nang bahagyang kalkulahin. Ngunit kami, sa tunay na sekta, ay isang sekta pa rin. Palagi kang nagtuturo dito. Hindi ka ba nag-ipon ng espiritu ng kalikasan para mag-asenso? Ipon ng espiritu. Ngayon, sobrang baba ng konsentrasyon ng enerhiya ng espiritu. Lahat kayo nakasalalay sa inyong pag-upo. Matagal pa bago makuha ang espiritu. Kung gusto mong yumaman, kailangan mong maglakad ng 300. Kung gusto mong magmadaling mag-akyat sa espiritu, itinatayo ang planta ng kuryente. Sa araw na ito, dadalhin namin kayo sa praktikal na outdoor na paaralan ng principal. Sa ilog na ito, may 3 antas na halimaw na nakatayo. Kung magtatayo ka ng dambana sa ilog, sa mga disipulo ng batas ng lupa, huwag gumamit ng buhawi na may buhawi at putik. Paghaluin ayon sa ratio na 1, 2, 3. Ako ang pangunahing pinuno ng taisyo. Palagi akong nagbubuhat ng bundok, naglilipat ng bundok. Ngayon, nakikipagtrabaho ako bilang isang mason dito. Naglalagay ng semento, ha? Ang mataas na boltahe na kable ng principal ay nakatakda na. Itong koaksyon na mataas na boltahe na linya. Talagang kaya nitong gawing kidlat ang lakas ng ilog. Ang daloy ng tubig ang nagpapagalaw sa Lorentz na pag-ikot. Ang rotor ay pinapagalaw ni Lorentz sa magnetic field ng stator. Paggalaw ng linya ng magnet, na nagbubunga ng tuloy-tuloy na kuryente. Ito ay tinatawag na pag-convert ng kinetic energy sa electrical energy. Hinila ni Linger ang switch ng kuryente. Nag-generate ng kuryente ang cabinet network. Nagsimula ang cabinet network. Diyos ko, ang lakas na ito. Ito na ba ang pinakamalinis na kapangyarihan ng kidlat? Sa hinaharap, ang mga nag-aaral ng kidlat ay direktang ikinakabit ang plug. Gagamit ng mga electrode patch sa katawan. Para sa electromagnetic body forging, ang bisa ay 100 beses ng pag-upo. Ito ang tunay na kahanga-hangang kasanayan. Ako'y nag-aral ng pag-akyat sa loob ng 100 taon. Ngayon ko lang naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng daan na pinakamadali. Haha, sa tabing ilog ng asul na bughaw. Nabuo ang isang napakalaking yaman mula sa kidlat. Mga inutil ng mainstream. Kukunin ko ang yaman na ito, ang aking sektor ng apoy. Ang mainstream talaga ay lalong bumababa sa kabaliwan. Nakapaligid pa sa isang bilog na bakod na gawa sa bakal na pabaliktad. Para protektahan laban sa mga magnanakaw, ha? Matalino si Linyuan. Ibigay mo ang pinagmulan ng enerhiya sa ilog. Kung hindi, susunugin ko ang paaralang ito. Ang punong guro na ito ay isang nangungunang malakas na tao ng Thunder Fire Sect. Sadyang nag-aral ng Thunder at Fire kung kaya't napakalakas. Napakahirap talunin. Mababa lang ang resistensya kumpara sa karaniwang tao. Asset ni Linger ang voltahe ng electric fence sa industrial level. 11,000 volts na mataas na voltahe. Nakasara na ang 11,000 volts na mataas na voltahe. Mag-ingat, Mahal na nakatatandang tao. Ano ang ginagawa mo? Bakit ka sumasayaw sa bakal na net? Bilisan mo, hilahin mo ang nakatatanda.
Mga kapwa estudyante ng dakilang sekta. Huwag mong hahawakan gamit ang kamay niya. 11,000 volt na mataas na boltahe. Magdudulot ito ng nakakatakot na contact arcs at thermal effect. Ngayon, hilahin mo siya. Kayo rin ay matutulad sa inihaw na karne. Ang lakas ng matandang mataas ang antas ay nawasak ng kuryente. Ang bakod na ito na gawa sa bakal ay maaaring isang alamat na aray ng mga Diyos na pumatay sa mga engkanto. Sabi ko na, delikado ang mataas na boltahe. Bawal hawakan. Tigil kayo mga tao ng Liu Hu sect. Bumabasag sa campus. Sinisira ang mga babala ng paaralan. Sakto lang, kulang pa kami ng ilang intern na maghuhukay ng buhangin. Para sa ikalawang yugto ng aming dam. Ang puno ng elder ay inaresto silang lahat. Bawat isa ay binigyan ng isang piraso ng bakal na pala. Pinapunta sila sa construction site para magtayo ng mga bricks. Para mabawasan ang kanilang multa. Malaking problema ang nangyari sa principal. Pagkatapos bumalik ng Fire Lotus sect, nagkaisa sila laban sa atin. Sa pinakamalaking monopolyo sa mga pil at materyales. Naglabas ng utos ng pagkakablock ang Wanyao Valley. Bawal na ibenta ng anumang samahan ng mga negosyante sa amin ang purong tanso. Mga espiritual na bato at pangunahing mga gamot. Hindi nila kami kayang talunin. Kaya't nagsimula silang magpatupad ng mga parusang pang-ekonomiya. Walang purong tanso at espiritual na bato. Paano tayo makakagawa ng mas advanced na baterya? Paano tayo makakapagtaas ng mga high voltage na linya? Ang pinuno ng Wanyao Valley na si Master Xuandan ay nagbigay ng pahayag. Na nais niyang gawing walang tanso ang Wuming Peak. At walang gamot na magagamit. Talagang kawili-wili ang pagkakablock. Kung kulang ang purong tanso, gagamitin na lang natin ang aluminyo at superconducting alloy. Kung kulang ang espiritual na bato, gagamitin na lang natin ang chemical na electrolysis. Master, ano na ang dapat nating gawin ngayon? Linger, samahan mo ako. Pagmamana ng mortal na mundo, sabay na dalhin natin ang ating ikalawang disipulo pabalik. Yung bulag na patay, yung mga tira-tira ng gamot na itinapon sa Wanyao Valley. Ikaw na mahirap, naninira ka pa rin. Kahit may mga dumi sa mga tira-tira ng gamot na ito, may mga espiritual na sangkap pa rin naman. Ikaw, bulag na basura, karapat-dapat ka bang gumamit? Pakiusap Diyos, ang lola ko ay malapit ng mamatay. Pakiusap, ibigay niyo sa akin ang pakete ng gamot na ito. Maaari kong ipagpalit ang mga damo at mineral na nakuha ko. Sino ka? Wuming Peak, 9 na taon ng libreng pagsasanay sa pagkakaroon ng kapangyarihan. Nang aapi ng isang batang hindi makakita. Talagang mayabang ang Wanyao Valley, umaasa sa kapangyarihan ng iba. Ding, nakakita ng nakatagong pambihirang henyo. Pangalan, Guchen, edad, 16 na taong gulang, lahat ng antas. Electromagnetic kidney, likas na antas ng meridian. Magsuot ng tiyak na refractive lens. Pagkatapos i-filter ang mga impurities ng light wave, maaari nang magising. Quantum eye task na inilabas. Naghahanap ng optical lens host. Unlock ang wave quantum eye. Grabe, hindi ito bulag. Ito ay malinaw na isang tao na may kakayahang maglakad. Isang multifunctional na buong larawan na analisis na makina. May magandang radar na may mataas na dalas. Basta't magsuot siya ng salamin. Ang buong mundo sa kanyang mga mata ay tila semi-transparent. Data ay tiyak. Kahit ang invisibility ng mga internal organs ng kaaway. Maging ang daloy ng kapangyarihan ay malinaw na nakikita. Ang demonyo ng Wuming Peak, haha. Talagang may daan sa langit pero ayaw mong dumaan. Sinabi ng matandang elder. Basta't mapatay kayo. Makatatanggap kami ng daang espiritual na bato mula sa Wanyao Valley. Sama-sama, mga kapatid. Ang disipulo ng guro ay narito upang ayusin sila. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata, Chenner. Ngayon, ituturo sa iyo ng guro ang ikalawang bahagi ng pisika sa junior high. Pagtuunan ng pansin ang mga photon, buksan mo ang iyong kanang mata. Tumingin sa 3 gumagapang. Ang mga photon ay patuloy na nagbabago, he. Mamatay ka na, bulag na tao. Mga photon, tumutok at patayin ang mga ito. Isang titig lang at nawala na ang tao. Ikalawang nakababatang disipulo. Anong uri ng mahiwagang sining ang ginamit mo kanina? Guro, nagkamali ba ako? Nararamdaman kong ang lakas sa loob ko. Ay kaninang pinalakas ng salamin. Anong mahiwagang sining? Ito ay tinatawag na laser. Ikaw ay likas na perpektong tagatanggap ng alon ng liwanag. Ang salamin na ito ay tumutulong lamang sa iyong mga mata. Sa optical zoom at field correction na mahusay na nagawa. Sa pakikitungo sa masasamang tao, kailangan ng pinaka-advanced na pisikal na paraan. Ngayon, dadalhin kita sa black market. Para makita mo kung ano ang tinatawag na self-propelled spectrometer ng tao. Ano ang nais ninyong orderin? Lahat ng ito ay hinukay mula sa mga tanyag na bundok. Mga materyales na espiritual.
Tingnan ninyo ang piraso ng liuyang bato na ito. 10 gintong barya lamang. Kung isuot ito, makakatulong ito sa pagpapahaba ng buhay. Isuot mo ang salamin, Chenner. A-adjust ang wavelength sa 0.01 nanometer na sobrang maikling alon. Sa agham. Ito ay tinatawag na rare na pagsusuri. Tingnan natin kung ano ang laman ng batong ito ng araw. Guro, ang batong ito ay talagang isang piraso ng bakal na basura. Ang ibabaw nito ay may patong na naglalabas ng infrared na init, at mga mercury na toxin mula sa mabibigat na metal. Ano bang sinasabi mo? Ikaw ay isang bulag. Nakamali ako. Huwag magalit ang mga dakilang tao. Si Chenner ay pupunta roon upang pumili ng mga panloob na elemento para gawing kristal. Ang mga kristal ay maayos na nakaayos. At may mga metal na mineral na may magnetic properties. Iyan ang kinakailangan namin para gumawa ng super baterya. Nickel iron rods, rare earth minerals, at natural conductive metals. Guro. Ang estruktura ng mga elektron sa labas ng nucleus ng batong ito ay napaka-espesyal. Mayroon itong napakalakas na mataas na enerhiya na neutron na material. Ilan at ito pang isa. Napakabilis ng paggalaw ng mga molekula sa loob. Ito ay isang mahusay na material para sa pagpapadaloy ng init. Lahat ng ito ay mula sa mga sinaunang bundok ng Diyos. Maaari itong makasira sa aking reputasyon. Sige, tingnan natin ang ilang mga may kapalaran. Kunin mo ang 100 pirasong tanso. Magandang bagay, mayroon na tayong mga bihirang lupa at natural na semiconductor. Magsisimula na ang ating ikalawang yugto ng proyekto sa kuryente at wireless communication network bukas. Magsisimula na ito. Yung batang iyon, kayang direktang makita ang loob ng orihinal na bato. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Huwag magalit, mga mortal at mga insekto, sa akin na walang awa. Ang demonyo ng Wuming Peak, si Lin Yuan. Maraming pinatay ng mga disipulo ko sa Wanyaogu. At nakipagsabuatan pa sa itim na merkado para nakawin ang mga espiritual na minahan. Simula ngayon, hindi lang namin ipinasasara ang supply sa Wuming Peak. Pati ang presyo ng lahat ng mga pill para sa pagpapagaling at revitalization sa buong lungsod ay tataas ng 10 beses. Kung may sisihin man, si Lin Yuan ang dapat sisihin. 10 beses ang taas, paano na kami mga mabababang antas na cultivator? Dakilang Diyos, tulungan niyo ako, 10 beses ang taas. Sobrang taas ng heavy metal na labis sa pamantayan. Kahit ang mga residu ng pestisidyo ay hindi pa nalilinis ng maayos. Kahit tumaas pa ang presyo ng lupa ng 10 beses, hindi ka matatakot sa ikapapahamak ng kalusugan. Lin Yuan, sinaktan mo ang mga disipulo ng aming sekta. At nagmamayabang ka pa na pumunta sa aking Wanyaogu. Hahamak mo pa ang matanda kong ito. Ang tradisyong libu-libong taon na sa kontrol sa apoy at paglikha ng elixir. Kontrol sa apoy at paglikha ng elixir. Matanda, ginagamit mo ang ganitong magaspang na apoy para sunugin ang gamot. Ang mga aktibong sangkap sa halamang gamot ay ganap na nasisira sa mataas na temperatura na 600 degrees. Naging uling na. Tingnan mo ang iyong tanso. Sa init, naglalabas ito ng maraming lead at copper ions. Ito ang tinatawag na heavy metal toxins. Ang modpil na iyong naipon sa loob ng 49 na araw. Ang aktibong sangkap ay hindi umabot sa 0.1%. Ang natitirang 99.9% ay puro mga dumi ng tingga at mercury. Hindi ka nagagamot. Sinasadya mong naglalagay ng lason. Kawalang kabuluhan. Ang aking siswidan mula sa Wanyao Valley ay isang walang kapantay na elixir na ipinamana ng aming ninuno na kayang maglinis ng buto at utak. Isang demonyo na walang kapangyarihan. Ay karapat-dapat bang umintindi sa alchemy? Ang esensya ng alchemy ay hindi ba tungkol sa mga halamang gamot na may benepisyo sa mga selula ng katawan at mga aktibong molekula ng polypeptide? Ito ay hindi isang mistisismo. Ito ang pinakasimpleng organikong kemikal na purifikasyon. Si Chenner ay nagbigay ng kuryente ngayon. Ang guro ay nagtuturo sa grupong ito ng mga sinaunang tao ng isang aralin sa kimika. Tungkol sa maraming beses na organikong pagkuha at vacuum na mababang temperatura na pagpapatuyo. Walang apoy ng pugon. Hindi kailangan ng espiritu ng lupa. Sa pamamagitan lamang ng ilang ordinaryong tubo ng bakal at tubig, maaari nang mag-alchemize. Kung makakagawa ka ng siswidan. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang 9 na tanso na dambuhalang banga. Lunukin mo ng buo. Tingnan mong mabuti, matanda. Ito ang tinatawag na Life 1 Gene Purification Liquid. Purity na 99.9%. May epekto ba? Maghanap ng taong hindi gagamitin bilang test subject. Uminom ka agad, malalaman mo na. Haha, tingnan nyo agad. Ang batang pulubi na ito ay mamamatay dahil sa lason. Walang espiritual na apoy na ginamit. Ang lasa ng gamot ay puno ng mabangis na kapangyarihan ng gamot. Hindi ito kayang tiisin ng isang karaniwang tao. Lin Yuan, ikaw na mamamatay tao, guro. Wala nang sakit, hindi na masakit ang aking binti. Mainit-init. Sobrang saya, hahaha.
Diyos ko, tumayo na siya. Talagang tumayo na siya. Hindi lang siya tumayo. Yung mga dumi na lumabas sa kanya kanina ay talagang senyales ng paglinis ng buto at utak. Ang bisa ng gamot na ito ay hindi bababa sa 1-0 beses na mas malakas kaysa sa saksiswidan ng Wanyao Valley. Impossible. Ito ay tiyak na imposibleng mangyari. Ginoong Swandan. Sa agham, ito ay tinatawag na teknolohiya ng molecular targeting para sa pag-aayos ng selula sa pamamagitan ng multi-level na low-temperature extraction. Ang pinakapangunahing aktibong sangkap mula sa mga halamang gamot ay 100% na napanatili. Maaari nitong tumpak na mahanap ang mga namamatay na selula at isagawa ang paghahati at muling pagsasama. Yung mga basura mong tabletang may labis na metal na ginagamit muli. Ano ang laban sa aking makabagong teknolohiya? Ito ang tinatawag na dimensional na pag-atake. Magtago ka na lang, huwag kang magyabang. Kahit gaano pa kaganda ang bisa ng gamot mo, ano ngayon? Gusto kong makita kung gaano karami ang stock mo sa walang pangalang bundok. Walang suporta mula sa aming malawak na daan ng materyales sa Wanyao Valley. Kada isang bote na nalikha mo, isang bote ang nawawala. Harangan mo ang aking mga hilaw na materyales. Matanda. Wala kang kaalaman sa modernong industrialisadong linya ng produksyon. Wala kang alam. Ipinaskil ni Linger ang presyo ng direktang benta ng aming paaralan. Para makita ng Wanyao Valley. Life no. Isa na likido para sa paglinis ng utak. Direktang benta sa buong lungsod. 1 tanso na barya ang presyo. Walang limitasyon sa pagbili 1 tanso na barya. Noong dati, isang mababang kalidad na washing pill sa Wanyao Valley. Kailangan ng 1-0 espiritual na bato. Katumbas ng 1-0, 000 tanso na barya. Ngayon, 1 tanso na barya na lang. At maganda pa ang epekto. 1-0 beses na mas mahusay, Ginoong Lee. Hindi 100 bote lang. Gusto ko ng 1,000 bote. Para kang isang mabuting budha na bumaba mula sa langit. 1 tanso na barya. Sira ka na ba? Kahit ang gasto sa mga espiritual na gamot sa loob ay hindi bababa sa 100 espiritual na bato. Para kang nagsasakripisyo at nagsasayang ng pera. Hindi ka tatagal ng 1 araw. Ang buong Wanyao Valley ay mabubuwal dahil sa iyo. Mahal na matanda. Kami si Wu Mingfeng. Ang unang yugto ng proyekto ng Zero Energy Hydropower Dam ay natapos na. Nagawa na ang ganap na otomatikong pag-imbak ng kuryente. Hindi na namin kailangan ng geothermal. Hindi na namin kailangan ng manual na kontrol sa temperatura. Isang makina, 1 oras makakagawa ng 1-0, 000 bote. Dito sa akin. Ito ang tinatawag na marginal cost na papalapit sa 0, isang industrial na linya ng produksyon. Maglaban tayo sa presyo. Gamit ang ilang sentimong industrial waste, matatanggal ko ang buong 10 taong pundasyon ng iyong Wanyao Gu. Tapos na ang Wanyao Gu. Wasak na ang 100 taong pundasyon nito. Lin Yuan, ito ang pinilit mo ako. Dahil pinutol mo ang aking pinagkakakitaan sa Wanyao Valley. Ngayon, gagamitin ko ang lakas para kunin ang iyong makina. Papatayin ko kayong lahat ng mga erehe. Mga mandirigma, sumugod kayo at mamatay. Lahat kayo, mamatay sa ilalim ng apoy ng Tiangxin. Maglaho kayo sa alikabok. Ang init ng radiation ng guro ay masyadong malakas. Maaaring magkaproblema ang electromagnetic shield. Ang liwanag ni Chenner ay init din. Dahil kaya mong sumipsip ng mga alon ng liwanag. Siyempre, kaya mo ring baligtarin ang pag-alis ng init. Isara mo ang iyong kaliwang mata. A-adjust ang resolution ng monocle sa microscopic infrared. Sa thermodynamics, ito ay tinatawag na reverse extraction furnace. Absolutong 0. Naiintindihan ng disipulo ang reverse extraction furnace. Thermodynamically dead start. Hindi possible. Nag-aral ako ng fire technique sa buong buhay ko. Sa mundong ito, paano magkakaroon ng kapangyarihan kahit na walang laman? Lahat ay kayang magyelo ng lamig. Sabi na nga ay thermodynamics. Kung walang mikroskopikong galaw ng materya, wala ring temperatura. Ito ang tinatawag na absolute zero. Huwag nang umasa ng tulong, matanda. Magsasara na ang Wanyao Valley simula ngayon. Ang inyong mga taniman at imbakan. Opisyal na pinangalan ng siyam na taong obligadong paaralan ng pagsasanay saksiyan. Ikalawang kampus. Lin Yuan, huwag kang magyabang. Ako ay mula sa Wanyao Valley, na itinalaga ng royal na pamilya ng Xuanfeng Empire bilang tagapaglingkod. Kung maputol mo ang Wanyao Valley, iyon ay katumbas ng pagputol sa buwis ng mga espiritual na gamot ng imperyo. Milyong mabibigat na kabalyero ng imperyo. Tiyak na wawasakin ang iyong walang pangalan na bundok. Ginoong punong guro, ito ay talagang isang himala. Tradisyonal na daang taong ganoderma. Hindi lamang ito kailangang lumago sa napakahirap na madilim at basang lupa. Kailangan din ng di-kalidad na dumi ng halimaw bilang pataba. Napakabagal ng paglaki nito. Ngunit ginamit mo lang ang ilang piraso ng plastik na tubo.
Naglagay ng kaunting nutrient solution. Magdagdag pa ng ilang pink na malaking ilaw. Bakit umabot ito ng 1 siglo sa loob ng 3 araw? Ang katangian ng pataba mula sa dumi ay nagbibigay lamang ng nitrogen at phosphorus na kailangan ng mga halaman at mga inorganic na asin tulad ng potassium. At ang paglaki ng halaman ay hindi nakasalalay sa espiritu. Nakasalalay ito sa photosynthesis. Ang mga ilaw na ito mula sa giin na ito ay naglalabas ng mga alon ng liwanag. Ito ay espesyal na ginawa para sa pagsipsip ng photosynthesis ng spirit medicine, ng quantum supplementary light. At kasabay nito, ang tamang konsentrasyon ng kemikal na inorganic na nutrisyon. Ang energy na kayang ay absorb nito sa isang araw ay 100 beses sa natural na mundo. Sa aking teritoryo, ito ay tinatawag na Tiandao na nagdudulot ng tuloy-tuloy na produksyon. Ang linya ng produksyon ng Tiandao ay nangunguna. Noong nakaraan, yung mga alchemists sa Wanyaugyu, araw-araw nagsisiksikan sa dumi para sa pataba. Akala pa nila yaman. Kung ikukumpara sa department ng agham ng asthma, dati kaming parang mga ligaw na tao na nag-ipon ng basura. Ading. Matagumpay na naitatag ang isang otomatikong pabrika ng mga espiritu na walang lupa. Tapos na ang gawain sa infrastruktura. Tumaas ang antas ng paaralan. Na-unlock ang Tech Tree, teknolohiya ng rare earth magnetic levitation. Special na infrared thermal mine. Laban sa host, 10,000 beses na mas mabilis. Simulan ng cultivation. Itataas sa peak ng nascent soul stage. Babala. Nakita sa 20 kilometro sa Hilaga. May malawakang aktibidad ng mataas na densidad ng metal. Papunta sa aming kampus ng napakabilis. Ang mabigat na armadong kabayo ng imperyo. Hahaha. Tunay na rebeldeng pinagmamalaki. At saka ang demonyong daan. Si Lin Yuan ay talagang sumusunod sa utos ng Emperador Xuanfeng na dumating upang hulihin. Kayo na may kaalaman. Ibigay ang lihim na pamamaraan ng 5 apoy na gamot. At sumama sa korte. Kung hindi, ang aking 1,000,000 bigat na Xuan Iron ay tatama sa inyo. Ang paaralan nyo ay magiging alikabok sa isang iglap. Guro, ang mga taong ito ay puro bakal. Ito ay isang napakapurong ferromagnetic na konduktor. Matalino. Dahil suot nila ang ganitong makakabigat na metal na baluti. Hindi na kailangan ng mataas na boltahe. Jenner, dalhin mo ang mga tao. Gamitin ang ginawa nating reverse iron burst kahapon. Napakalakas na magnetic landmine. Ilagay ito para bigyan sila ng leksyon sa pisika. Tungkol sa ganap na pagkontrol ng malakas na magnetic field sa ferromagnetic na materyales. Ito ay isang mapaghambog na pagsalakay ng buong hukbo. Durugin ang grupong ito ng mga erehe hanggang maging laman. Patayin. Sugod. Anong nangyayari? Ang aking malaking espada. May multo sa ilalim ng lupa, General. Hindi ako makabangon. Ang aking panlangga ay bumaba sa lupa. Ano ito? Isang puwersa ng grabidad na aray. Ako ay isang katawan na nasa yugto ng nascent soul. Bakit hindi ko magawang umikot? Hindi ito simpleng grabidad. Ito ay tinatawag na malakas na magnetic field. Ikaw, lumabas ka at makipaglaban na may suot na higit sa 1,000 kilo ng material na pang-akit sa katawan. General Iron, nagmamadali ka bang mamatay? Heavily Gold Absorption Technique. Ito ay tiyak na isang sinaunang nakalimutang mahika ng magnetic storm. Principally, talagang humahanga ako sa iyo. Pakiusap, itigil mo na ang iyong kapangyarihan. Ang natirang pagkain ng general ay mawawala na. Dinala ni Ling Er ang kanyang mga kaklase upang buuin ang lahat ng mga dekalidad na materyales pang-industriya. Iuwi sa paaralan. Tungkol naman sa Iron General at sa mga 10,000 bihag na pumasok sa kampus. Diretsong bibitayin. Hindi ito makatawid sa tao. Babalik sa paaralan para sa rehimeng paggawa. Ipilit mong magpadyak ng husto. Ikaw, isang katawan na nasa yugto ng Yuanying na isang cultivator. Bakit mas mabagal pa ang pagdadrive mo kaysa sa mga nag-aaral pa lang ng Qi? Kung bumaba ang boltahe sa ilalim ng 220 volts, walang chan chicken leg na kakainin ang buong hukbo ninyo mayong tanghali. Ako, isang marangal na dakilang general ng imperyo. Karaniwan kaming naglalakad sa himpapawid. Ngayon, nakikisakay pa nga sa loob para mag-generate ng kuryente sa paaralan. Ano ba talaga itong nakakainis na para sa mga Diyos na parusa? Maganda, meron na tayong libreng mataas na enerhiya. Pwede nating palawakin ang power grid ng paaralan ng 10 beses. Sunod na hakbang, tunawin ang mga itim na baluti. Buksan ang ating unang yugto ng Zero Energy Heavy Industry. Naging rektor na siya. Totoo na nga, naging rektor na siya. Gamit ang pamamaraan ng pagkontrol ng temperatura ng apoy ng mga disipulo ng apoy. Kasama ng mga guhit ng mataas na hurno na may mayamang oxygen na ibinigay mo.
Ang mga itim na bakal na ito ay natunaw at tinanggal ang malaking dami ng carbon at sulfur na dumi. Ngayon, ang kadalisayan at tibay nito ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa pinakamahusay na bakal ng imperyo. Magaling. Noong nakaraan sa mundo ng mga cultivator, ang paglikha ng bakal ay nakasalalay lamang sa isang pampukpok ng panday. Ilan ang maaring maging produksyon? Sa harap ng modernong industriya, ito ang tinatawag na dominasyon ng linya ng produksyon. Ipaalam sa mga estudyanteng mula sa lupa at ginto. Ilatag ang mga riles na ito. Kailangan nating itayo ang unang magnetic levitation light rail mula sa walang pangalan na bundok patungo sa mga lungsod ng mortal na may espiritual na enerhiya. Ding! Matagumpay na naitatag ang unang mataas na hurno para sa espiritual na mabigat na industriya. Pinaangat ang produktibidad ng mga cultivator. Ang paaralan ay nagpo-promote ng teknolohiya para sa aplikasyon ng karaniwang temperatura na superconductors. Pangunahing thermonuclear dynamics. Technical na host. 10,000 ulit na feedback. Simula ng pag-angat ng kakayahan. Puno ng danang pag-akyat. Ang diwa ay kayang saklawin ang 100 milya. Si Ginoong Lee. Ginoong, mayroon akong napakalaking lihim na nais ipaalam sa'yo. Magsalita ka. Mabuti na lang at naiiwasan ang parusa sa bisikleta. Depende yan kung gaano kahalaga ang iyong lihim. Sabihin mo na, imperyo ng Xuanfeng. Bakit ka nag-imbak ng sobra-sobra ng mga espiritual na gamot at purong bakal? Dahil dito. Sa ilalim ng palasyo sa kabisera, 100 talampakan sa ilalim. May isang napakatakot na halimaw na nakakadena. Isang 16 na taong gulang na binatilyo. Pinangalan ng Chu Kuang. Ipinanganak siyang taglay ang tinatawag ng mga guro ng emperador na Nine Sun Burning Heaven. Isang tabuo na banal na katawan na nakakain ng mga bituin at sumisipsip ng araw. Anong ikatatakot sa tabuo na banal na katawan? Takot. Hindi lang basta takot yan. Yung batang yun ay para ng isang buhay na salot. Basta makain niya kahit kaunting espiritu ng kalikasan. Ang katawan niya ay parang araw. Sobrang init at paglawak. 3 taon na ang nakalipas dahil sa hindi sinasadyang paglanghap ng espiritu ng isang mababang uri ng espiritual na bato. Nawala ang kontrol ng kanyang katawan. Isang buong lalawigan ng mayayaman. Sa isang iglap ay nawasak. Naging isang disyerto. Walang kahit anong halaman ang tumubo. Sayang na sayang ang mga bagay na ito. Talagang sayang na sayang ang mga ito. Haha! Isang buhay na tao na may kontroladong reaktor ng nuclear fusion, na makapagbibigay ng walang katapusang malinis na enerhiya na magpapaliwanag sa buong imperyo. Ang emperador ng imperyong Xuanfeng. Ilang beses na siyang nagkamali sa ulo, at iniisip na parang isang disposable na tao na bomba. Ginoong Principal Lin, anong balak mong gawin? Mahal na hari, plano niyang sa seremonya ng pag-aalay sa langit sa loob ng kalahating buwan. Ipadala ang batang iyan sa paanan ng Wuming Pi. Piliting pasabugin. Kasama niya kayong magsisilbing sunog. Lene. Inayong Ling-er, ipahayag ang pagtitipon sa buong paaralan. Dalhin ang aming high-voltage electromagnetic rifles. At ang bagong gawa na multi-purpose fake car. Kailangan naming pumunta sa Imperial Capital. Para kunin pabalik ang aming ikatlong junior brother sa paaralan. Bilang isang shared generator. Si Master ay ang General Tai. Napakahalaga ng impormasyong ibinigay mo. Bawasan ang multiplikasyon ng bisikleta. 5 beses sa isang araw. Oras. Salamat, Principal. Salamat, Principal. Nasa 800 milya. Sa bilis ng armored vehicle. Makakarating tayo kay Guro sa loob ng 2 oras. Sinabi ng emperador na may malaking seremonya sa langit. Diretso na tayo pumasok. Hindi pumasok, kunin lang natin siya. Gusto ng emperador gamitin ang imbakan ng mineral bilang tao bomba. Ibig sabihin, hindi niya makontrol ang batang iyon. Pumunta tayo para iligtas siya. At para makuha ang isang nuclear fusion reactor. Target ang kabisera ng imperyo. Layunin, agawin ang ikatlong disipulo, simulan na natin. Baka bang pasabugin ng guro ang batang iyon ng maaga? Hindi niya gagawin yon, may kalahating buwan pa bago ang seremonya. Iyon ang pinakamalaking barahan niya. Ang pader ng kabisera ay mataas ng 100 metro. Puno ng mga depensang simbolo. May hindi bababa sa 300 na mga cultivator na nagbabantay sa pader. Sapat na ang 50 mula sa mga nasa yugto ng Jaidan pataas. Nakita mo ba?
Ito ang aking imperyo. Akala mo ba sa pamamagitan ng iyong mga armas ay pinipilit mo akong matakot? Ngunit sa aking paningin, ang hawak mo ay isang mataas na uri ng kettle na walang safety valve at magnetic confinement device. Isang baliw na handang mamatay ngunit walang hiya. Aking aalisin ang kanyang selyo. Sabay-sabay tayong mamatay. Buksan ni Chenner ang infrared na hadlang. Pabain ang temperatura ng pugon. Lock ni Linger ang electromagnetic cannon sa kadena. Ihanda ang pagwasak. Nalock na ang kadena. Ngayon, personal na pupunta ang Komite ng Edukasyon sa imperial na lungsod para iligtas ang tao. Sino ang magtatangkang humadlang sa pisikal na pagsasagawa? Ahahaha, naalis na ang selyo. Sige, pasabugin mo ako. Huwag kang matakot, anak. Dadalhin kita pauwi. Hahahaha. Naalis na ang selyo. Ang 9 na araw na kapangyarihan sa loob ng halimaw na ito ay ganap nang nawawala sa kontrol. Sumama ka sa akin sa impyerno, Lin Yuan. Master, ang init masyadong mataas. Ang kanyang mga selula ay nagkakaroon ng di makatwirang paghihiwalay. Sa loob ng 1 segundo, ang buong kabisera ay mapapailalim sa pagsabog. Di makatwirang pagbabago. Dahil walang kontrol. Si Chenner gamit ang Absolute Zero. Piliting alisin ang init na radiation mula sa kanyang katawan. Bawasan ang aktibidad ng panlabas na elektron. Linger, umatras ka. Output ang 100% na magnetic constraint ng katawan. Tokamak model device. Simula ng konstruksyon ng magnetic shield. Tumingin ka sa akin, hindi ka isang salot. At higit sa lahat, hindi ka isang sakuna ng pagkawasak. Ang dumadaloy sa iyong katawan ay ang pinakadakilang katotohanan sa universo. Malaking pagbabago sa kalawakan. Huwag subukang pigilin ito. Sundin ang direksyon ng aking magnetic field. Magbigay ng matatag na electromagnetic spin sa mga plasma na ito. Ilagay ang temperatura sa loob ng iyong katawan. Hindi ka natatakot sa akin. Sinasagip mo ako. Hindi talaga ako sumabog. Salamat, Guro. Bumangon ka at umuwi tayo. Hindi. Impossible ito. Ang aking lihim na baraha ay nawasak ng isang tao tulad mo. Royal Dragon Guard, makinig. Buksan ang matagal nang nakatago na Xuanfeng National Protection 9 Dragon Formation. Ibigay sa akin ang utos na patayin silang lahat. Ang formula ng guro ay may napakalakas na kapangyarihan. Walang anuman. Haha. Lin Yuan, ito ay ang pambansang formula na iniwan ng ating dakilang ninuno. Pinagsama-sama ang lakas ng buong imperial na dragon. Kahit na ang isang matandang halimaw sa yugto ng pagbabago ng Diyos ay darating. Dito siya tiyak na mabibigo. Magpakasakit ka, parusa ng langit sa 9 na langit. Mahal kong guru, mag-ingat ka. Unang pinuno ng bansa, si Jing Wudao. Nagbago na ang panahon. Sa harap ng siyensya, ang katotohanan ay nasa 2 lugar lamang. Una, nasa loob ng aking sakop. Pangalawa, nasa taas ng orbit ng satellite. Sandata ng galaw sa orbit ng enerhiya ng langit. Lihim na paraan ng pagbagsak ng mga bituin ni Taibay. Nagpapalipad ng electromagnetic na satellite sa orbit. Nakalock na sa palasyo ng emperador sa kabisera. Nalaglag na ang espiritual na baton. Sa kasalukuyan, ang gravity acceleration ay 20 Mach.
Nagsanay ako ng 300 taon. Anong klaseng lakas ito? Walang anumang kapangyarihan ng langit at lupa. Ito ay talagang hindi isang sining ng Diyos. Ano ba talaga itong kakaibang bagay na ito? Ah, ang sarap. Mas masarap ito kumpara sa dati. Ito ay sobrang kahanga-hanga. Talagang sobrang kahanga-hanga. Baterya 100%, 500%. Sobra na ang kapasidad ng walang pangalan na grid. Kasalukuyan itong ikinakabit ang kuryente sa Yuandi capital ng First Technology Province. Ang enerhiya na nagmumula sa ikatlong disipulo mag-isa ay mas malakas pa kaysa sa aming dam na may magma generator ng 10,000 beses. Noon, kaya lang namin magpadala ng kuryente sa paaralan. Ngayon, pati ang mga mamamayan ng buong Swanfeng ay nakikinabang na sa aming walang pangalan na malalim na ilaw na bombilya. Nakakainggit talaga ang tao. Dati ay nagbisikleta ako, mas pumayat ang mga hita ko ng 3 beses. Naupo si third junior brother sa loob. Habang kumakain ng lingzi at kinakagat ang tubo, nagpadala ng kuryente. Gusto ko rin pumasok sa klase ng nuclear energy ni Principal Lee. Gusto ko ring maging generator at sundalong bakal. Para makapasok sa nuclear physics, kailangang makakuha ng higit sa 680 puntos sa college entrance exam. Hindi ka pa nga nakakapasa sa physics sa junior high school. Bumalik ka na lang sa pagbibisikleta mo ng maayos. Kamusta ang pakiramdam ni Chu Kuang sa reactor ngayon? Ay, guro. Simula nang dalhan niyo ako ng magnetic confinement. Plasma control ring. Hindi lang ako mainit, kundi sobrang komportable pa. At tuwing naglalabas ako ng kaunti, lumalamig pa. Ang aking yuaning sa dantian ay magiging masiksi. Sobrang saya ng siyentipikong pagsasanay sa pagkakabuhay. Magtrabaho ng mabuti, ikaw ang hinaharap ng paaralan. Guro, sisikapin ko. Ding, matagumpay na nakakuha ng ikatlong disipulo. Si Chu Kuang ay may kontroladong teknolohiya ng nuclear fusion para sa kuryente. Binabati ang host sa 9 na taon ng kakaibang pagsasanay sa pagkakabuhay. Ang rating ng infrastruktura ng paaralan ay umangat sa 2nd antas. Pagsasagawa ng mga teknolohiya ng nangungunang paaralan. Teknolohiya ng nano-recombination. High-frequency electromagnetic pulse cannon. Interstellar exploration 10,000 times engine. Binabati ang host sa pag-akyat sa rurok ng dakilang antas. Katumbas ng pinakamataas na lakas sa mundong ito. Sa isang kaisipan, maaaring gawing kuryente at espiritual na lakas ng isang imperyo ng mga mortal. Sa isang iglap, naging paralitiko. Ang mga mortal sa ilalim ay umaasa sa mga lihim na kasanayan at kababalaghan. Nangahas na baguhin ang sanhi at bunga. Hatiin ang enerhiya ng langit at ang lakas ng kulob. May utos mula sa langit na samahan. Ang walang pangalan na tuktok ay isang bahagi ng pag-aalipusta sa langit. Simula ngayon, magpapadala ng parusang kulob na magpapawasak sa mundo. Ganap na burahin ang mundong ito. Tama ang dating ng nakaraang bahagi. Lene. Ang mga insekto sa ibaba ay naninibak sa langit. Sa panahong ito, ang Purple Extreme Mysterious Thunder ng Tai. Hayaan niyong itago ng inyong lihim na pinto, Line Choi. Itago ito bilang isang yelo. Gawin mong screenshot. Si Chu Kuang ay nagcha-charge ng enerhiya sa pangunahing kanon. Nakatarget si Ling Er sa pangunahing barko ng kaaway. Ngayon, ituturo sa iyo ng guro ang praktikal na aralin sa electromagnetic sa pagtatapos ng semestre. Mabigat na sniper kinetic interception. Ayos, double energy storage device. I-charge hanggang 100%. Nakatarget na ang electromagnetic track. I-launch ang pangunahing kanyon. Ano? Nabali ng isang pangkaraniwang bakal ang Tai Xuanli. Ang mga engkanto sa itaas. Ito ang sistema ng depensa laban sa air raid na aming binuo. Maaari po bang malaman kung ang inyong armor pangdepensa sa hangin? Mas matibay ba kaysa sa aking kanina?
Mga kaibigan, huwag mag-alala. Ang nasa ibaba ay isang karaniwang bakal na kanyon lamang. Tayo ay sabay-sabay na magpaputok. Gamitin ang diwa upang kontrolin ang espada at bumuo ng anyo. Pagsasama-samahin sila gamit ang mga espada. Magsimula ang dakilang liwanag ng langit. Igalang ang diwa ng malaking anyo ng pinya. Lahat ng lumilipad na espada ay kumukonekta sa pamamagitan ng mikro na kapangyarihan ng diwa sa mga signal ng elektromagnetic ng isip ng mga Diyos. Kaya pala ang tunay na likas ng sining ng pagkontrol ng espada. Ito ay isang uri ng mababang dimensyon na wireless control system ng utak. Dahil wireless ang control, kaya't ang pinakaayaw ay ang interference. Nakatutok na ang puzzle sa mataas na frequency electromagnetic pulse wave transmission. Hindi ang aking espiritu. Ang aking pangunahing espiritu ay nakahiwalay sa aking flying sword. Napatay ang aking flying sword. Ganap na nasira ang magic circuit. Bakit hindi na makontrol? Tulungan niyo ako. Ako'y nag-aral ng pagsasanay sa loob ng 3,000 taon. Hindi ko natutunan ang tungkol sa pagbagsak mula sa mataas. Paano ako mabubuhay? Ang mga batas ng pisika ay walang katwiran. Hahaha. Maligayang pagdating sa Wuming Peak, mga bagong estudyante. Kung kaya't nandito ka na, mag-aral ka ng mabuti. Mula pa noong junior high, Lin Yuan, ikaw ay naglakas loob na sirain ang aking pangunahing mahiwagang sibat gamit ang masamang paraan. Nasa itaas ang aking samahan ng mga diwata. May 1,000,000 mga sundalong langit. Kung magpapakita ka ng paggalang, pakawalan niyo na kami. Anong kayamanan to? Huwag nang mag-aksaya ng oras, sinabi na ng prinsipal. Pagpasok sa kampus ng walang permiso, kasalanan. Dapat kang maparusahan. Pero dahil kayo ay mataas na panganib na mga organismo, pinag-ugnay namin kayo. Sa cellphone ninyo, may 9 na taon ng libreng kursong pang-agham para sa espiritual na pag-akyat. Kailangan mong manood ng 8 oras araw-araw para may makain. Diyos ko, ito ang tinatawag na maikling video. Talagang napakakawili-wili nito. Ang mga babaeng ito sa mundo ay sumasayaw. Mas maganda pa sila ng 1,000,000 beses kaysa sa atin. Ito ang paliwanag ng teknik. Ito ay tungkol sa heat conduction at ang microscopic dynamics ng Tei True Fire. Akala ko dati, mali ang paggamit ng fireball spell. Kaya pala hindi sapat ang temperatura. Mabuti naman, huwag mong agawin ang aking asul. Mamatay ka. Hahaha, 5 kill. Ako, ang dakilang Taixuanxian. Ngayon, kailangan kong maging pinakamalakas na hari sa mundo. Hindi na ako babalik sa langit. Kahit anong mangyari, hindi na ako babalik. Talagang lugar ito para sa mga barbaro. Mga kapwa estudyante sa itaas. Ano sa tingin nyo ang tungkol sa pagtuturo? At mga extracurricular na aktibidad sa ating paaralan? Hahaha, Ginoong Lee. Pakiusap, huwag putulin ang aking internet. Gusto kong manatili at mag-ulit ng taon. Gusto kong sumali sa unang malaking paligsahan ng ating paaralan. Nais kong mag-aral sa inyong paaralan. Yung mga matatandang iyon sa kalsada ay araw-araw akong pinipilit na magmeditasyon. Parang hindi na ako tao. Pwede namang mag-ulit. Pero malapit na tayong magtapos sa ating paaralan. Ang seremonya ng pagtatapos ay hindi gaganapin sa susunod na taon. Ipinapaalam sa buong paaralan ang layunin ng unang seremonya ng pagtatapos. Nagmamaneho ng interstellar carrier na ng Tianmen papuntang mundo ng mga Diyos. Kukunin ko ang lahat ng mga lumang sekta na hindi na umuusad. At isasama sila sa akin. Maligayang pagdating sa labas ng mundo. Isinasalaysay ang tunay na kapaligiran ng universo sa pisika. Diyan ang mundo ng mga Diyos. Sa dulo ng mundong ito, sino ang naglakas loob na sakupin ang bakal na halimaw at pumasok sa langit? Ang 9 na araw na ito sa walang laman na mundo ay isang ipinagbabawal na lugar ng batas ng langit. Walang kahit isang piraso ng enerhiya ng tao na kinakailangan para sa buhay. Kailangan kong makita kung gaano katagal kayo makakayanan ng walang enerhiya ng tao. Paano nangyari ito? Ang aking walang laman na espasyo sa labas ng mundo. Ang dugo ay kumukulo sa loob ng 9 na araw. Sa pisika, ito ay tinatawag na vacuum. Walang atmospheric pressure sa kapaligiran ng universo.
Ang punto ng pagkulo ng tubig ay bababa sa temperatura ng katawan. Kahit na mag-practice ka hanggang sa malaking yugto, ang tubig sa loob ng katawan mo ay kusang kikulo agad. Linger, ipaliwanag mo sa kanila kung ano ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa space travel. Mga hangal sa itaas na mundo. Hindi pa nga alam ang mga pangunahing konsepto ng presyon ng hangin at vacuum. At saka, naglalakad ng hubot-hubad sa kalawakan ng walang takot. Kumain kayo ng isang pagsabog ng aming vacuum cannon. Kayo. Walang proteksyon mula sa mga Diyos. Bakit kayo nabubuhay sa kawalang katiyakan? Ito ay tinatawag na cabin pressurization at life support system. Ngayon, dalhin niyo kami sa punong tanggapan ng inyong samahan ng mga Diyos. Gusto naming gawing pangalawang paaralan ng obligadong edukasyon sa loob ng 9 na taon ang rehiyong ito ng mababang gravity. Si Linyuan ay isa sa 3 pangunahing tagapangasiwa ng mataas na antas ng samahan ng mga Diyos. Ang bundok ng walang hanggang buhay ay mga pakpak na iniwan ng mga sinaunang Diyos. May bigat na bilyong tonelada. Naglalaman ito ng mataas na kapangyarihan ng grabidad. Pabasagin mo sila. Natapos na ang pagsusuri ng layunin ng guro. Ang tunay na kalikasan ng bundok ng walang hanggang buhay ay isang batong mayaman sa mabibigat na metal. Ito ang dahilan kung bakit ito ay lumulutang at bumubuo ng pagsipsip. Dahil sa loob nitong pangunahing bahagi, may isang likas na malakas na magnetite at bilyon-bilyong tonelada ng rare earth at mabibigat na metal. Kung gagamitin ito sa paggawa ng super elektrisidad at makina, maraming mabubuo ng mga aircraft carrier. Pero itong mga luma ay ginamit pang tulak sa tao. Para silang mga pasaway na anak na pasira ng ari-arian. Binuksan ni Chiu Kuang ang Gravity Anchoring Network. Kailangan nating hilahin ang asteroid na ito. Pabalik sa ating industrial base. Para sa slicing mining. Hahaha. Hindi ito possible. Bakit hindi gumagana ang gravity loco? Bakit hindi gumagana? Bakit hindi na sumusunod ang aking banal na bundok? Sa harap ng batas ng gravitation, hindi pa rin maintindihan ang iyong mga alituntunin kahit ang escape velocity. Ngayon, ang batong ito ay sa atin na. Ito ang pangunahing material para sa 9 na taong obligadong pag-aaral ng pagtataas ng espiritu. Simulan na ang pagputol. Aking bundok. Kinain nila ang aking bundok, ang aking banal na bundok. Ang mga mortal na nasa ilalim ng mundo ay mga gutom na nagkakain ng langit at lupa ba? Magpatuloy tayo. Ang target ay ang headquarters ng samahan ng mga immortal. Kaibigan na si Kumu. Ang matibay na pang-espadang bakal sa libingan ay sobrang nakakatakot. Hindi namin kayang labanan ang mga batas ng pisika. Mabilis, gamitin mo ang iyong batas ng langit, ang karma, at ang 9 nether curse. Iliyong ang apoy sa mga ilaw ng kaluluwa ng 3 halimaw. Direktang durugin ang kanilang mga espiritu gamit ang batas ng sanhi at bunga. Huwag mag-alala, Haoshan. Kahit gaano katigas ang pisikal na bakal. Mas matigas ba ito kaysa sa sanhi? At batas ng bunga. Nakalap ko na ang pinagmulan ng 3 batang demonyo na may espiritual na lakas. Nakaugnay na ang linya ng sanhi at bunga. Basta't maipahupa ng aking katauhan ang ilaw ng kaluluwa. Kahit anong kayamanan ng 3 tao. Sila'y mamamatay sa pagputok ng utak sa milyong milya ang layo. Ang sanhi at bunga ng langit ay wawasakin ng aking katauhan. Guro, nararamdaman ko ang isang kakaibang mataas na dalas ng alon ng buhay, na nagtatangkang makipag-ugnayan sa aking isipan. Ang mga alon ng utak ay medyo nakakalito sa akin. Mataas na dalas ng panginginig ng buhay. I-scan ng sistema ang pinagmulan ng wireless signal na ito. Tapos na ang pag-scan. Nakatagpo ng sobrang malayuang signal ng buhay. Sa mundo ng mga cultivator, ito ay tinatawag na sumpa ng sanhi at bunga. Sa agham, ito ay tinatawag na non-sequential quantum entanglement brainwave interference. Solusyon o mag-reverse charge signal superfrequency feedback.
Ginagamit ang teknolohiya ng quantum entanglement na 100 taon na ang nakalipas bilang pamahiin. Gumagawa ng kalokohan. Itaas ang frequency ng quantum signal interfer hanggang sa maximum. Palakihin ang lakas ng 10,000 beses. Gamitin ang reverse bioelectric superfrequency feedback. Bigyan mo ako, hayaan mong maranasan nila kung ano ang tinatawag na quantum signal. Nawala ng kontrol ang utak. Baliktad na super signal launch. Parang may milyon-milyong kulog na sumasabog sa aking isipan. Bakit nagalit ang batas ng sanhi at bunga? Nasunog ang kaluluwa ng Diyos ng tuyong kahoy dahil sa pagsalungat ng sanhi at bunga. Ano bang mahiwagang kapangyarihan ang hawak ni Linyuan? Kaya niyang gawin ito mula sa milyong milya. Gamitin ang batas ng sanhi at bunga para gawing tanga ang taong nagbigay ng sumpa. Narinig ko. Gusto niyo raw makipagpaligsahan sa aming paaralan tungkol sa batas ng sanhi at bunga. Saktong-sakto ang aming paaralan ay bagong nagbukas ng kurso sa quantum mechanics at bioelectromagnetics. Kulang kami ng ilang buhay na spesimen para sa eksperimento. Mga Diyos, kayo na ang maglagay ng posa sa inyong sarili. Hayaan mong gamitin ko ang mataas na presyon ng electromagnetic wave para tulungan kayong lumampas sa pisikal na hadlang. Sige, gawin nyo na. Linyuan. Akala mo ba nanalo ka na sa pagwasak sa aming espiritual na anyo? Ang salamin ng Haoshan ay isang banal na bagay mula sa sinaunang Diyos, na iniwan ang walang kapantay na artifact, na kayang matunaw ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang liwanag ng araw. Gawin mong bakal na likido ang katawan ko. Alerto. Ubos na ang enerhiya ng shield. Ang salamin sa lupa ng Mistras ay isang kasangkapang nagre-reflect ng espasyo. Binubomba tayo gamit ang enerhiya mula sa malaking puno ng starlight. Hindi nakakayanin ng shield. Hanggat 30 segundo na lang. Chenner, itaas mo ang bagong nilikhang reverse polarization stone na ginawa natin kahapon. At ang Loloxy reflective mirror. Ngayon, ituturo sa iyo ng guro ang mga mahahalagang punto para sa huling pagsusulit sa geometric optics. Ang prinsipyo ng reversibility ng light path. Ang matrix ng polarized reflection at ang reverse refraction activation. Ano? Bakit ang liwanag ng aking Haoshan mirror ay kumikilos ng baluktot? Haring, hindi mo inasahan na ang iyong sandata, kahit ang pinakapangunahing proteksyon sa laser. Hindi mo pa nagawa, di ba? Ngayon, itaas mo ang kamay. Inaresto ka namin sa aming paaralan. Ang temperatura ng control furnace ay bumaba na sa 1,400 degrees. Tunay na apoy na Diyos. Sabi mo, hindi ka ba nakakain ng maayos kaninang umaga? Bilisan mo at ilabas mo ang iyong apoy ng timugming. Kung masisira mo ang haluang bakal na ito. Huwag mo akong hadlangan sa internet. Ilalabas ko na ay nako. Ang ingay ng sasakyan ay nakakabahala. Lahat ay inilipat na sa labas ng dagat. Guro, ang paraan nyo sa pagsusuri ng bilis ng internet ay sobrang pangit. Itong mga Diyos na dati napakataas. Ngayon ay mas masipag pa kaysa sa mga asno sa pabrika. Hindi ito masama. Ito ay tinatawag na pag-aktibo ng mga nahuhuling manggagawa. Dati, araw-araw silang nagmumuni-muni. Nagsasayang ng enerhiya ng universo. Ngayon, pinapagawa silang mag-generate ng kuryente at muling magtrabaho. Ito ay tinatawag na mababang karbon at pangkalikasan. Lakas ng siyensya at teknolohiya. Ang tsaa ay may kakaibang lasa. Guro, pinapayagan mo kaming sa malalim na bahagi ng tanggapan ng aklatan ng samahan ng mga diwa. Gamitin ang quantum analyzer para scan ang pinakamatinding misteryosong templo ng walang salitang tanda. At ang mga simbolo sa templo ay tuluyang naipaliwanag. Hindi naman talaga yon templo, kundi isang napakalaking holographic na panoramic na mapa. Ikatalawang basurahan ng mga gas na itinapon sa hangganan ng rehiyon. Sa makroskopikong sukat ng universo, ang ating mundo ay hindi talaga isang walang hanggan na paraiso na nilikha ng mga sinaunang Diyos. Ito ay simpleng, isang natural na pagsasama-sama sa gilid ng galaksi. Napakaraming presyon ng gas na nagtitipon sa mga bituin. Ang ating mga nakaraang pag-akyat
ay hindi lamang mula sa ilalim ng mataas na presyon ng gas, na umakyat sa mataas na antas ng mababang presyon ng gas. Ibig sabihin nito, palagi tayong mga palaka sa ilalim ng balon. Tingnan niyo rito. Pusod ng kalawakan. Dito ay may napakaraming sibilisasyong interstellar na may hawak ng pangalawa at pangatlong antas. Maging ikaapat na antas ng mataas na panganib na teknolohiya. At mga batas ng ultimate na pisika ng universo. Na mga Diyos na sibilisasyon. Hindi sila gumagamit ng espada. Ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid ay kayang magsagawa ng superluminal na pagtalon sa grabidad. Hindi sila gumagamit ng elixir ng buhay. Ang kanilang teknolohiya sa Jinn, maaaring makamit ang walang hanggan na muling pagsasaayos sa antas ng molekula. Kung ikukumpara, naglalaro tayo ng putik sa sulok na ito. Nag-aaway-aaway. Parang isang grupo ng mga ligaw na tao. Guro, pupunta ba tayo roon? Siyempre pupunta tayo. Walang hanggan ang pag-aaral. Ang aming siyam na taong paaralan ng gamot at agham. Paano kami magiging hari lamang sa basurahan? Pakitawagan ang lahat ng mga electric grid ng dam at power plant sa buong paaralan. Ipasok ang lahat ng superconductor na enerhiya. Lahat ay ipapasok sa gravity engine ng interstellar carrier na South Heaven Gate. Handa nang umalis. Lahat ay makinig. Target, sentro ng galaxy. Nagsimula na ang gravitational jump ng Nanjianmen. Natapos na ang gravitational jump. Nakatukoy ng banyagang gravity. Sa paligid ng guro, may isang sasakyang pangkalawakan na carbon-based na may sukat na 10,000 metro. At may mga buhay na organismo. Hindi ko inasahan na sa labasan ng ganitong abandonadong basurahan ng gas ay makakahuli ng isang buwang metal na purong ore na mga katutubo ng mga bituin sa ilalim ng barko. Sumunod kayo at ibigay ang inyong barko upang maging handog sa dakilang seremonya ng kaluluwa ng kadiliman. Guro, ang halimaw na ito ay walang katuwiran. Agad na gusto kaming gawing kinagat ng mineral. Walang katwiran. Batas ng gubat ng universo. Hindi nakikipag-usap sa mga atrasadong sibilisasyon. Itong nilalang na si Ling-Er. Katatapos lang gumamit ng magnetic roar sa pag-scan ng isip, di ba? Sabihin mo sa kanya na sa harap ng ganap na pisikal na depensa, ang kanyang mga manghuli ay isang magaspang na gawaing laruan ng elektromagnet. Ling-Er, simulan ang malakas na interaksyon na panlabas na armor. Ngayon, ituturo sa iyo ng guro ang pangunahing teorya ng material na pisika. Ganap na molekular na walang hadlang na malakas na pagtalbog. Pisikal na sobrang lakas na interaksyon na pagdikit ng bala. Hindi ito possible. Walang kahit isang patak ng espiritual na lakas. Isang maliit na bola ng bakal ang sumira sa aking napakalaking artifact. Ito ay hindi talaga isang uri ng mahiwaga. Ito ba ay hatol ng langit? Sumpaing mga katutubo ang pinuno ay isang tunay na anak ng Diyos ng kamatayan. Chenner, bigyan siya ng mayamang likido para sa conversion at reverse noise suppression. Itaas ang interference frequency ng 10 beses. Isagawa ang forced overload ng biological electric signals. Naiintindihan. Pagsisimula ng kabuang saklaw ng reverse Fourier wave. Nawala ba ang tatak ng aking kaluluwa? Ang aking tunay na anyo ay nag-aral ng 20,000 na taon ng demonyong apoy. Bakit ito nawala? Tingnan mo, ang labis na karga ng bioelectricity ay nagdulot ng pagkasunog ng mababaw na kamalayan ng utak. Ito ay tinatawag na pagbagsak ng I. Dalhin siya sa kantina 2. Kunin ang lahat ng mga yumaong mineral sa kanyang battleship. At ang mga labanan ng mga yumaong lahi. Bigyan ng isang kopya ng pisika sa junior high ang bawat isa. Maging isang banyagang tagalinis ng espasyo sa loob ng 3 buwan bilang kabayaran. Sinong hindi susunod? Ay ipadadala sa nuclear reactor bilang mataas na enerhiya na gasolina. Linyuan ang demonyo sa ibaba. Nagmamalaki kang sirain ang aking anak. At ibaba ang mga mandirigma ng aking lahi sa pagiging mga alipin sa kalawakan. Ngayon, ipapakita ko ang mahika ng Taoyang Xuanshui na inihanda sa loob ng 10,000 taon. Upang gawing kalawang ang iyong bakal na aircraft carrier. Kasama na ang iyong kaluluwa sa loob. Ganap na maagnas sa tubig. Hindi ito mahika, guro. May napakaliit na malakas na corrosive. Na nanometer level acidic dust. Sila ay dumarampi sa mga mikro pagkakaiba ng ating alloy steel plate.
Napilit na pumapasok at nagpapakilala ng micro-strong acid dust. Kapatid na Diyos, mukhang wala kang alam sa thermodynamic stability ng kemika. Dahil ito ay mataas na aktibong acidic molecule. Kailangan lang ng sapat na mataas na temperatura upang agad itong ma-sterilize. Ang chemical na kadena nito ay ganap na mapuputol. Maging isang bunto ng walang panganib na mga gas na elemento. Hinila ni Linger ang switch ng kuryente. Ngayon, ituturo sa iyo ng guro ang pinagsamang sining ng electromagnetism at thermodynamics. Sa mundo ng pagsasanay sa mga Diyos, ito ay tinatawag na Wei Tiksun Tingong Iyan. Wei Tiksun Tingong Man. Sisimulan ang overloaded na kuryente. Hindi ang tunay na buwan na itim na tubig. Kahit ang tunay na Diyos ay matutunaw. Bakit ang sirang bakal na barkong ito ay nakakabuga ng katumbas ng tunay na apoy ng araw? Ano ba itong depensang sandata? Ito ba ay hindi tunay na apoy ng araw? Sa apoy na ito, may isang puwersa na kayang punitin ang bakal at lahat ng bagay. Sa mikro na antas. Tara na, bilisan mo. Huwag tayong makialam sa demonyong ito. Nakatapos na ang pag-target sa koordinado ng guro. Sinusubukan niyang gamitin ang pagliko ng espasyo para sa hyperspace na paglipat. Nais niyang gamitin ang sukat ng espasyo para makatakbo. Ang mga koordinado ng pagtakas na ibinigay ni Chu Kuang. Maglabas ng neutron plasma jet. Sa thermodynamics, ito ay tinatawag na ultra-high energy particle flow. Puwersang wasakin ang spatial waveguide. Kailangan ng nuclear main gun na mag-charge ng 200%. Space lock. Pagpapalabas ng maliit na solar flare. Ang aking sariling fusion phase na napakalakas na mahika. Sa isang shot lang nila, naputol nila ang kawalang hanggan. Itong mga mortal. Kaya nilang hulaan ang mga batas ng espasyo. Kapatid na Diyos Hari, binabati kita. Ikaw at ang iyong anak. Muling nagkita-kita tayo sa ating 9 na taon na muling pagkikita mula pagkabata. Dinala tayo sa ating base sa Death Star para sa reeducation sa paggawa. Anak ko, hindi ko inakalain na. Matapos mag-practice ng 30,000 taon, aangat sa langit, nagpapalipad sa kalawakan. Ngayon, sa ibabaw ng patay na bato na walang ordinaryong enerhiya. Araw-araw na nakatapak sa putik. Magbigay ng bakal na patungan para sa araw. Ang kapangyarihan ng pagsasanib ng tatay ay ginamit lahat para sa pagwelding ng mga tornilyo ng isla na ito. Alam mo na, tatay. Sabi ni Principal Lin, basta't matapos natin ngayong buwan, ang 100,000 square kilometers ng photovoltaic array, ay makakamit natin ang pamantayan para sa pagpasok sa finals. Nakapasok na ngayong gabi, makakatikim na ng masarap na inihaw na manok. Hindi mo alam, yung babaeng albularyo sa maikling video, ang saya ng sayaw. Guro, tahimik na malalim. Natapos na ang 30% ng solar array coverage ng bituin ng kamatayan. Dahil walang atmosfera ang planetang ito. Ang lakas ng liwanag ay 1,000 beses ng sa mundo ng mga mortal. Inaasahang makakabuo ng daan-daang bilyong unit ng purong kuryente araw-araw. Magandang bagay na dati sa mundo ng mga Diyos, nag-away sila para sa ilang pirasong ginto, na nagdulot ng maraming sugat, at nagwasak ng mga pamilya. Sa harap ng modernong infrastruktura ng industriya, kapag mayroon ng solar energy at nuclear fusion, walang hanggan ang enerhiya. Ngayon, ibibigay ko sa lahat ng mga Diyos at mga bihag mula sa ibang planeta. Nakaraang aralin sa infrastruktura ng universo, tungkol sa pagtatayo ng super photovoltaic grid ng mga vacuum dead star. Dito natin, isa sa katuparan ng kauna-unahang kalayaan ng enerhiya sa kasaysayan ng mundo ng mga cultivator. Napakabigat. Ang walang pangalang bundok na ito ay may kontrol sa pinagmulan ng daan ng langit. Sila ay hindi mga cultivator. Sila ang mga tagapamahala ng universo. May ganitong mga himala. Sino sa buong kalawakan ang mga has na makialam sa kanila? Diyos ko, ito ay napakagandang aklat ng mga Diyos. Noon sa mundo ng mga Diyos, para sa isang piraso ng mababang aklat ng mga Diyos, daan-daang sekta ang naglaban ng mahigit 100 taon. Sobrang dami ng nasawi dito. Itong mga bakal na tubo ay humihip ng malamig na hangin. Tumingin sa araw. Kaya nating makagawa ng 100,000 tonelada sa isang araw. Noon, nag-aral tayo ng mga kasanayang supernatural. Ano bang mga kalokohan ang pinag-aralan natin? Ang pinakamagandang aklat ng mga supernatural ay nasa paaralan namin. Ito ay tinatawag na mataas na densidad na solidong mataas na enerhiya na quantum block.
Ang mga estudyante namin ay araw-araw na naliligo sa pool ng mga supernatural na kristal. Walang problema kahit sa paliligo. Tugtog ng tagumpay. Itayo ang 4 na bituin na super photovoltaic at zero energy condenser na pabrika. Pag-angat ng ranggo ng paaralan sa pag-aaral ng pag-akyat sa maharlikang mundo sa loob ng 9 na taon. Pangalan sa universo. A-unlock ang ultimate na teknolohiya, ang gravity shield na may pinakamataas na antas. 2 simpleng algorithm sa folding. Karapatan sa pag-access sa pangunahing network ng quantum communication. Binabati kita, host, sa paglabag sa mga limitasyon ng langit at lupa. Pagsulong sa dakilang pagsasakatuparan. Guro, may masamang balita. Kakakonek lang namin sa pangunahing komunikasyon ng galaxy. May isang mensahe mula sa sentro ng galaxy. At ang pinaghahanap ay tayo. Ang Diyos ng Langit ay isang 4 na antas na interstellar na kulto ng pagsasanay sa galaxy. Diyos ng Galaxy. Nakasulat sa utos na ito, sinumang mahuli ang 3 uri ng pambihirang katawan, ay maaaring direktang itaguyod bilang Panginoon ng bituin. Dahil ang Diyos na hukuman ay kasalukuyang gumagawa ng isang universal na makina na kayang sumira ng mga sistema ng bituin. Enerhiya na makina, na nangangailangan ng 3 uri ng katawan na higit sa antas ng dakilang sakripisyo. Mataas na enerhiya na baterya. Bakit nila tayo huhulihin? At ilalagay sa makina bilang laman na baterya. At ubusin ang ating kaluluwa. Itong mga mataas na Diyos ay sobrang hindi marunong rumespeto sa tao. Guro. Gusto nilang gawing baterya. Ang walang pangalan kong disipulo. Yel, mukhang ang mga lola't lolo sa Galaxy Divine Court. Talagang sobrang relax na sila. Kahit ang pinaka-basic na batas para sa mga menor de edad at ang proteksyon ng mga guro sa kalawakan. Nakalimutan na nila. Ipinag-utos ni Master na tapusin na agad ang pagsusulit sa labor reformation sa buong paaralan. Order mula sa pangunahing sangay at sa ikalawang sangay na anghel na alyansa. At ang lahat ng miyembro ng ikalawang Interstellar Industry Province ay naka-network. Naka-full power na operasyon. Ilalagay natin ang 1 bilyong toneladang pinakamataas na uri ng espiritu ng kristal na na-concentrate natin kanina. Lahat ay ilalagay sa gravitational cargo bay ng South Area Gate. Bubuksan natin ang unang yugto ng aming paaralan. Ang praktikal na aralin ng field trip ng aming grupo sa space-starry exploration. Ang aming layunin ay pumasok sa gitna ng Milky Way. Gawing paaralan ng 9 na taong obligadong edukasyon. Ang punong tanggapan ng mga walang kwentang galactic na Diyos. Sa opisina ng Interstellar Teaching Group ng Unibersidad ng Teknolohiya.